sa isa't isa. Pero God has His way, di ba? Diba? So yun. Congratulations. Dadagdag ko lang, isang proof na rin ng commitment ni Sarah dito. May mga binitawan po siyang dialogue dito na never pa dinideliver sa buong buhay niya. Kahit sa CR lang. Sa CR, saka sa EPs. Panghula. Ayan, sige go. Direct kasi alam mo naman ang master of teleserye, yung Coco Martin, just ko #1, Primetime King. Nararamdaman mo ba pag uma-acting siya? Pag kina-character acting mo ako, nararamdaman mo? Nagiging Samuel ka na ikaw lamang, nagiging Juan de la Cruz ka. Alam mo, hindi naman sa ganun. Hindi po yung nagiging Samuel o nagiging ano. Ang tanging lang namin ni Coco Cox, medyo mabigat lang. Yun lang. Eh, hindi mo naman, kasi si Coco po lumalagari. Soap, movie. So usually, yung mga first few takes sa umaga, kailangan pa niya i-shake off yung hello? Yun lang po. Pero wala namang sobrang bigat or sobrang reminder lang na konti. Wala, hindi mo kilala eh. Hello? Sorry. Hihingi ng ticket yan for tonight. Oo nga. Ayun, so... Okay, thanks Direk. More questions. This is interesting. Okay, so Rayma Divesa ng ABS-CBNnews.com. Hi Coco, Sarah. Kung kayo yung sasagot ng katanungan ni Direk Jerry kanina, when is the right time to fall in love and when is the wrong time? Ano yung sagot? Asus! May ganun si Rayma. When is the right time to fall in love and when? And the wrong time. Ko, kailan ba ang right and wrong? Honestly, hindi ko rin masabi eh. Sabi ko nga sa interview nun, nung bata ako naman, sabi ko, kinder pa lang yata ako, pakiramdam ko na in love na ako. Pero, hindi ko alam kung tama ba o mali yun, o anong klaseng pagmamahal ba yun. Basta sabi ko, kung ano yung nararanasan ko ngayon kapag nai-in love, yung hindi ka makatulog, hinahanap mo yung isang tao, naging inspirasyon mo siya, siya yung nakakapagpaligaya sa'yo, yun din yung naranasan ko nung araw. At ang daming beses sa buhay ko na na-in love ako at hindi rin natapos sa maganda. Kaya hindi ko rin masabi kung kailan ko masasabi talaga definitely na para ito yung right love o ito yung right timing para ma-in love o ito yung hindi right time. Kasi kahit dun sa tao hindi ko rin masabi kung ito na ba yung taong para sa akin o hindi. Siguro darating yung panahon na ikaw na lang makakapagsabi niyan kung gaano ka kaligaya, kung gaano ka, kumbaga kung ano ba yung maibibigay niya sa buhay mo at kung ano yung masasabi mo doon sa tinakbo ng relasyon nyo na parang kahit na hindi kami nag-last, pero para sa akin, doon ko naramdaman man yung tunay na pagmamahal at naging maligaya sa kanya. Wow, lalim. Actually, totoo nun. Go, Miss Sarah, hindi talaga malaman kung kailan ka in love na totoo. Go ahead, Miss Sarah. You wanna answer that? Pag-ibig. Good, ano? 3 seconds yan. Nabilang ka. 1, 2, 3. Ibig. Hindi. Katulad na sinabi po ni Coco, wala namang makakapagsabi po sa atin kung ano yung pag-ibig na talaga nakalaan para sa'yo. Pag ikaw nagmamahal, syempre gusto mo mag-last for a lifetime, diba? Forever, ibibigay mo yung 100% na pagmamahal mo. Pero syempre, alam mo din kung paano alagaan din yung sarili mo. Ano ba yung sasabihin ko? Tama, you're doing good. Para sa akin, wala pa naman po ako sa posisyon kasi kung ano man yung mga pinagdadaanan ko ngayon, first time ko na-experience lahat sa buhay ko. 26 years old na ako. 26 years old na ako, pero first time ko na-experience lahat to. Basta ang importante lang siguro, you seek guidance kay Lord, di ba? Ipagdasal mo lang kung ano yung will niya talaga. Kasi kung tayo at tayo lang, go lang tayo ng go, di ba? Lalo na kapag nagmahal tayo na talagang paglalaban mo. Pero pagka talagang si Lord na yung nagbigay ng kanyang, ano ba tawag? Senyales na anak, tuloy lang, anak, tama na. Go lang yan, sir. Oo, maniwala tayo na talagang si Lord ay in charge din sa love life natin. Tama. Alam mo, Sars, okay lang 26. Ako 44 na, hindi ko pa rin sigurado eh. Yun yung pinagdadaanan ko. Lahat ito bago sa akin at 42 ha. Kaya safe ka, bebe. Safe ka. Okay, next question please. Ayan, introduce yourself please. And your blog site. Hi, good morning. I'm Stanley Brice from Reserve.com. My question is kay Coco and kay Sarah. Gaano ba kabigat bitawan ng katagang there was never? Diyos ko, yan. Ko, Mabigat kung kung may pinagdaanan ka talagang ganun or kung may experiences ka na
hindi maganda siguro. Pero sabi ko nga, sa buhay ko, never ko pa kasi na-experience. Kumbaga, hindi ko pa naranasan yung bagay na yun. Hindi ka pa na there was never an us o hindi mo pa nasabi yung there was never an us to a girl? Wala, kasi ako klaro ko eh. Gusto ko klaro lahat eh. Old Ayoko school ka. ayoko ng MU. Oo, gusto mo. May date talaga yung nagkasagutan kayo, gano'n. Go, Miss Sarah. Sa totoong buhay mo ba to? Or sa pelikula? Kiligil, or As in your personal experience. Kung ilagay ko sarili ko po dun sa character ka, Stephanie, sobrang sakit nun. Kasi it's something that I had to say. Diba? Para mailigtas ko rin yung relationship niya with Miss Rufa and my relationship also with my parents at parang din sa sarili ko. Kasi ayoko namang magmukha akong nangaagaw o parang ganyan, or nilandi ko siya. Parang yun yung right thing na sabihin ng pagkakataon na yun. Pero, alam mong kahit hindi nagkaroon ng label kami, alam namin sa isa't isa na mahal namin yung isa't isa. So, yun yung masakit. Lahat ako ng relasyon ko wala ring label. At 43 ako. At madalas akong sabihin, there was never an as EJ, no? Asyumera pala ako. Thanks, Sarah. Okay, go ahead. You have a question? Your name, please? Okay, I am Mark Madrano po from FilipinoScribe.com. Yung tanong ko po para kay Coco and saka kay Sarah. No? Tatanong ko lang since napag-usapan na rin kanina yung related yung movie sa experience. No? Sa inyong palagay, kailan ba deserving ng second chance yung pag-ibig? Yun na. Kailangan Maybe this time it's deserving worth ang second chance. Whew! Chika! Naniniwala ba kayo? Pating tubig muna for everyone. Galing mo dun I love the question. Thank you, sir. I guess, kung hindi nag-work the first time, di ba, syempre may dahilan, yung mabigat na rason, bakit nahadlangan. The second time, dapat kayong dalawa talaga yan eh. Kasi, ano ba tayo nagkatulad? Kasi, importante sa lahat, ready ang bawat isa to give it another try, di ba? At buong-buo kayo na magdedesisyon na subukan natin yun. Diba? Oh? Sa akin kasi kung talagang mahal mo naman ang isang tao, dapat lagi ka nagbibigay ng espasyo para sa kanya. Kumbaga, hindi lang dapat second, third, or fourth, di ba? Para sa akin, kung mahal mo talaga siya, di ba? Kahit minsan ang tao kahit ilang beses magkamali, pero kung dahil mahal mo siya, handa kang magpatawad sa kanya kahit ilang beses, kahit ano pa yung nagawa niya. Pero, di ba, minsan din sa tao, natututo ka sa mga pagkakamali.